Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. So ito na nga, nagsalita na si Bossing Vic Soto mga kababayan tungkol dito sa kasong isinampa niya laban kay Daryl Yap. Ito mga kababayan, dumating po ng alas 10 ng umaga. Itong si Vic Soto kasama ang kanyang asawang si Pauline Luna. Mga kababayan, ito po yung video, panoorin natin guys. Okay. So yan po yung pagdating nila. Yan po sa Muntinlupa Regional Trial Court. Bossing! Ano ba? Interview sir? Sir? Morning. Alright, so dumating na po sila kanina alas 10 ng umaga. Gaya ng nabalita natin kahapon. Sabi. Okay. At ito mga kababayan, pagkatapos po mag-file ay nagsalita po etong si Bossing Vic Soto tungkol po dyan sa sa kasong isinampa. Panoorin po natin guys. Finally parang hinain nyo na ito after lumabas ng January 1 ng malicious teaser ng pelikula. Na-mention in your name. Kasi marami nagtatanong sa akin kung anong reaction ko. Isa na doon. A lot of people have been asking me, what's your reaction? Ito na po yun. This is my reaction. Kung naman may mga katanungan kayo, si Atty. Buko ang sasagutin. And bilang isang, of course, kaligay ng showbiz industry, gano'ng kahalaga na gumagawa tayo ng mga ganitong hakbang pagka may ganitong mga lumalabas that seems to be an attack to your persona? Ako, wala naman akong pinapersonal. But I'm just against irresponsible people, lalo na sa social media. Kaya nga ako, hindi ako sumasagot in any social media o sa television o sa I think this is the right venue to answer para sumagot sa lahat ng issue. And Pauline, how are you supporting Bossing? All the way. No questions asked. We saw na hindi mo binubura yung mga screenshot, no? Yung mga comments sa yung accounts. Yeah, so we have evidence of everything. Napakahalaga rin. Of course. How are you right now? Okay. We're just praying, and of course we trust naman the justice system in the Philippines. Laban lang, Bossing, no? Okay, so yan mga kababayan. Sabi ni Bossing Vic Soto, ito yung tamang venue. Tama naman dapat korte. Diyan kayo mag-usap sa korte. Hindi yung banat ka ng banat sa social media. Social media, wala, ginagamit lang yan Kumbaga, parang, pang marites lang yan Yung ginagawa ni Daryl Yap Ang talagang labanan dito sa korte. Dito ka magsalita, dito mo ipagtanggol yung sarili mo. Dito mo ipaglaban yung pinagsasabi mo at dito mo ilabas yung yabang mo. Daryl Yap. Ayan mga kababayan, nasampan na po yung kaso. At ito, meron tayong video na interview po ni Atty. Buko. At dito makikita natin yung detalye ng isinampang kaso. Picture ako. USB. Okay, itong video na to ay courtesy of Models of Manila FM Yan. Pera muna paring Mark Gamboa, pahiram Moral damages of 20 million. Attorney? 20 million po ang hiningin damages. Opo ka na tayo para dito. 20 million? Picture din po. Grabe, 20 million. May camera sa likod. May camera sa likod. Buka muna. Hindi siya, ano ka? Doon may camera sa likod. Hindi, sige, ito sa akin. May camera sa likod. Yung ano po na may mismo niya. Picturean niyo muna, picturean. Grabe guys, 20 million. Patay ka, Daryl Yap.
Okay, game. Attorney, Yung daw nakakapag po kasi dito kayo sa gilid. Buka lang po tayo. Attorney, ano pong holo. Sir, di makikita. Bayad na tayo. Bayad na. Bayad na. Kawawa naman po yung camera. Taasan mo, kuya. Problema mo. Nakapwesto na kasi yan dyan. Itaas lang. Okay na. Okay. Ay po. Salamat po. Okay, ano pang final nating kaso? 19 counts po ng cyber libel. Again. Bakit po 19? 19 na cases po na nagpahayag o nag-post na mapanirang invitation ng respondent. Kaya po 19. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino po ang mga nirereklamo or ano po kinukumpara? Dito po sa criminal case, ang pinailang po natin ay si Mr. Daryl Yan. 19 counts of ano po, sir? Anong Cyber libel. So bakit siya lang? Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause ng publication ng mga malicious and defamatory statements. Sir, how about yung mga nag-share na? Merong hiwalay na kaso para doon, kung po yung rito habeas data na nauna na namin na-file. Hinihintay na lang namin ang utos ng korte kung ito ay pinapatigan o hindi. Pero sa kasong kriminal, ang may kasong kriminal lang sa ngayon ay si Mr. Daryl. So, hindi po ba clarify lang namin? Ito po yung social media post na sinasabi kong nirate. Yung teaser lang ba Yes, yung teaser video. What about the film? Paano pag palabas mo? Pag pinalabas, tsaka natin siguro i-evaluate kung may probable cause, kung mayroon basihan. Sa ngayon, ang basihan ng kaso ay yung teaser video. Hindi po may financial damages ba or paano po? Yes po, sa ilalim ng Cybercrime Act, kung pwede pong humingi ng danyos ang nagrereklamo ng kasong kriminal. Kaya po kasama sa hihingi ay ang moral damages. Magkano po? 20 million. Attorney, kung halimbawa kung patunayang mali sila, ilang taon? May kulong ba ito? Hintayin natin siguro sa korte, no, na umabot ito at ang korte ang maghahatol ng pagkakot. Meron po siguro. Ano yung prayer po ninyo? Ang prayer po sa criminal case ay ma-file po ito sa korte at makulong ang respondent sa criminal case. Ako may PRO po ba sa showing or anong hinihiling? Hindi po dito sa criminal case. Hiwalay pong kaso yung writ of habeas data and we will comment on that pag po lumabas na yung order ng korte. Pero hinihiling nyo na po ng inyong kampo na Meron pong hiwalay na kaso. Okay, patigil the trailer, the Lahat showing. po ng paglabag sa privacy ng aming kliyente ay nais namin ipatigil. Kaya po sa ako po doon yung pagpapalabas ng anumang teaser video na sumasaklaw sa kanyang privacy na walang consent ng aming kliyente. Attorney, sinabi ni Bossing wala daw nag-consult sa kanila, nagtanong man lang. Anong Yung po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose nang walang pahintulot ng data subject. Kaya yun po ang basihan. Attorney, nangyayari po ba kayo ng advance copy ng movie? Or Yung hindi teaser pa? video lang Teaser po video ang lang. aming basihan kung didimanda. Attorney, when will We don't know yet kung kailan lalabas yung order ng korte. Sa ilalim ng rules, within 48 hours from the filing, maaari ng aksyonan ng korte ito. So ito ay na-file 2 days ago. dito rin ba? Dito rin po sa RTC. So hinihintay po namin anytime today or tomorrow, probably or Monday. Attorney, nalaman niyo ba kung anong production outfit niyo? Win sentiments po ang kasama sa pinasira namin dun sa writ of habeas data. sino po may Si Daryl. Attorney, anong sinasabi nito no? Tungkol sa mga nag-share, ng mga teaser, nagpo-promote ng pelikula, damay sila sa rin ng Nagkukomento. Yes po, kasama po kasi ang paglabag sa karapatang pantao, hindi po pwedeng sabihin good faith. Kung alam mo mapanira ito, huwag mo nang i-share o i-repost. Dahil kasama ka sa nag-cause ng publication. Kasama ka sa naninira sa isang taong pwede. Sir, paano yung freedom of expression sinasabi sa paggawa po ng pelikula? Tama po, pero may limitasyon. At ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan, pero hindi mo pwedeng ibenta at mamunira ng iba. Kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Attorney, marami po kasi nagsasabi ng mga netizens na mahilig sa twist si Daryl Yap. So, po pwedeng kapag daw, sinasabi niya kasi na wag mo na husgahan yung movie. So, pwedeng at the end of the film, baka daw may twist na may bawi.
Pero ganun yung sinabi ng teaser. Pwede po bang may maiba kung sakaling iba pala yung direction ng movie in the end? Sa libel kasi, hindi yung intensyon ng writer o ng author ang mahalaga. Kung hindi ang epekto niya sa iyong biktima. So, it's not your good intentions that will matter. Ang magiging epekto dito sa iyong biktima. Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Pinupuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan ko mag-shoot talaga. Si Miss Pauline po, nakakatanggap ng rape threats? Pati mga comments, kung babasahin niyo yung mga comment dun sa mga post, nati-trigger ito dahil sa teaser video na inilabas. Whatever good intentions he might have, the effect is already there. So, attorney, ating pamilya. Apektado. Sir, politically motivated ba po? Hindi namin masasabing politically motivated. We're only looking at the facts that we see them now. At ang nakita lang namin na facts, mayroong i-pinost na defamatory sa aming kliyente. At yun ang aming inaction. Attorney, paano yung istorya kung galing mismo sa pamilya? Kung wala namang problema sa istorya, ang pinoproteksyonan ng batas ay ang reputasyon ng tao na sisirain mo. So kung may istorya ka, may tamang pamamaraan ng paghahayag ng istorya na hindi ka makakasira sa iba. Hindi naman ito ang unang beses na may gumawa ng pelikula tungkol sa ibang tao. So kung hindi mention si Vic Soto, okay lang? Well, maraming paraan. Maraming paraan. We wouldn't want to teach them on how to do a proper movie. Siguro, specialty nila yon. Pero siguro naman kami ay may kaalaman naman ng konti sa batas. Nakikita namin na may paglabag na nangyari. Sir, paano yung proseso ngayon from here? After you filed, what will happen in the coming days? Bibigyan ng kopya ang respondent at hihingi siya ng kanyang sagot. Pagkatapos niyang maghain ng sagot, ay mag-evaluate ang piskal kung may basihan o probable cause. At kung may probable cause, dadalhin sa korte at ang korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Sir, ang showing is supposedly yata February, if I'm not mistaken. Given the timeline, aabot po ba yung na may makuhang resolution? Yung criminal case ay hindi para pigilan ang pelikula o hindi para papanagutin ang naglabas ng teaser video. Yung habeas data, ang aming layunin sana ay mapigilan. So kaya hinihintay namin na lumabas yung order ng Attorney, parusa dun sa mga nag-share, ano bang prayer natin sa kanila? Hindi namin sila kinasuhan dito no, sa criminal case. Dun sa isa, Doon sa habeas data, ang layunin lang ay pigilan. Yun lang. Hinihingi lang namin sa korte na sila ay pigilan at kung hindi sila susunod, korte na ang magpaparusa sa kanila. Walang pananagutan yung mga nag-share as of that. Sa ngayon po, wala. So sir, dito sa RIT, kasama din yung dapat i-take down na yung mga posts. Yes. Sir, may idea kayo kung may discussion na kung mababanggit din sa pelikula sila SP Soto and Joey De Leon? Wala pa. Anong legal moves nila? Wala pa ho kami idea dun sa movie. Yung teaser video lang po ang kasi. So, attorney, ano yung sarili niyang yun, attorney? Gaano ka-distracted yun? Well, sa salita ng aming kliyente, ngayon lang niya naramdaman ganito, na-threaten ang kanyang pamilya sa issue 42 years nagbupa natapos. Lilinawin ko lang po, wala akong rape. Hindi mo totoong rapist ang aming kliyente. Hindi mo totoo itong rape na ito. Gawa-gawa lang po itong kwento. Okay. Salamat po. Sir, kailan na-file yung sa RIT? 2 days ago. 2 days ago. Dito rin po. Ay, sir, yun pala, bakit po dito? Because sa sakop na... Residence kasi ng plaintiff, yung nagre-reklamo ay Ayala. Okay. Within RTC Muntinlupa. Okay. Attorney kay Tali, any effect? Yun nga, binubuli na raw eh. Oh my Pati God. mga senior higher students, hinahanap siya. Is she still attending school po? Harap lang ho dito. Dito para lahat sila meron. Unahin muna natin itong picture para magandang buhay. Wala kayo. Okay, so yan mga kababayan, yan po yung interview kay Atty. Buko, courtesy of Models of Manila FM. Thank you Mark. Hinaram ko lang saglit yung video mo. So yan mga kababayan, nakapag-ain na po ng reklamo si Bossing Vic Soto dito kay Kla. At may nakita ko, nag-post na naman mga kababayan eh. Well, alam mo Daryl Yap, mas maganda, sa korte ka na magpaliwanag, tigilan mo na yung kakapost mo dyan sa social media na nagpapaawa ka, nagpapa-victim effect ka. Kasi sa totoo lang, yung ginawa mo, ang daming naging resulta. Alam mo ba, na ang nangyayari ngayon ay binubuli etong si Tali, maging si Pauline Luna. Kaya nagalit kaya galit na galit eh. Tatingin ko, palalagpasin lang sana ni Bossing yan kasi hindi naman talaga totoo yan. Mismo narinig natin kay Atty. Buko, wala pong rape na nangyari. Kaya lang, na-trigger po sobrang na-trigger. Dahil nga po ito si Pauline Luna, si Tali ay nakakatanggap po ng mga mensahe sa social media. At meron nga, sabi ng Atty. Buko, hinahanap kahit sa eskwelahan, hinahanap, binubuli si si Tali.
At ito naman, may mga rape messages na natatanggap itong si Pauline. So, yan po ang nag-trigger. Kaya, hindi na sumasagot si Bossing sa social media kasi pang marites lang eh. Kaya dito, diretso na sa korte at matindi 19 counts, mga kababayan. Matindi to, mga kababayan. 19 counts of cyber libel. Tapos, habeas data. At TRO ng posting ng teaser trailer. Ang laman na, yun yung laman ng demanda ni Bossing. Nag-text pa sa akin si Nanay Christy. Nanay Christy, salamat Salamat sa information. At yun din, sabi na nga ni Nanay Christy, yun po talaga yung nag-trigger, yung pagbuli sa pamilya ni Bossing. Kaya, yan ang hinahanap mo, Daryl Yap. Tingnan natin kung ano mangyayari. At wag mo nang asahan na mapapalabas yan sa sinehan. Kasi sabi, February daw ang showing. Anong showing pinagsasabi nyo? Walang showing na magaganap. At malamang, etong pelikulang ito ay mapigilan. Mapigilan ito. Sa tingin ko, meron po kasi silang parang petition para doon. Okay, so yan lang muna mga kababayan ang ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy sa iba pang mga balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.